Dakilang Diyos, purihin ka. Muli sa hapong ito, muli ay nagkaroon po kami ng panahon at oras upang magsama-sama muli na kinig at mag-aral. Higit po sa lahat, magkaroon po kami ng tanong sa mga bagay na hindi pa namin abot at hindi naiintindihan upang magkaroon po kami ng anointing, magkaroon po kami ng init po muli sa iyong mga pahayag na saligin, lalong-lalo po yung mga hindi pa namin alam na mensahe na aming dyan upang sa ganon ito ay mapagyaman namin at kami po ay lubusang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga mensaheng ito at kami mismo ang makinabang at may spread out po namin ito dito sa likod ng internet at sa mga taong makasalamuhan namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa maging po sa aming munguna at magiging tagapagturo. Pahiran niyo po ang kanyang labi, maging ang kanyang pong buhay ay patuloy niyo pong magamit sa programang ito at sa mensahe. Maging po yung bawat sumusuporta sa programang ito, O Diyos. At salamat po sa buong maghapon na ito na nagkaroon po kami ng another na lakas mula sa inyo upang pakinggan. Hayaan po ninyo o pakawalan po namin ng bawat isa sa amin yung malaya naming oras na ito ay ituon lamang namin para sa inyo at iset aside po muna namin yung mga bagay na pang personal sapagkat ito ay mahalaga at pagkain po ng aming kaluluwa at lubusan kaming magkaroon ng kaunawaan sa mga pahayag na ito. Maging po yung aming mga anak, utusan namin sila at tanong bulong at higit sa lahat pagawin po sila ng tanong upang sila man din po ay magkaroon ng buhay sa kanilang espiritu. Salamat po sa sa hapong ito at pinabalik ko sa iyo ang pasasalamat at kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ano po yung ibig sabihin po dun sa sweet and bitter when it comes sa head knowledge? Yung head knowledge, yan yung problem natin sa traditional natin. Marami sa aktibo sa word ay gusto nila mag-share na malalim pero ayaw nila gumanap sa hukom. Actually, napansin ko minsan pag may mag-share na malalim, maganda nakikinig ng yung mga magulang. Maganda yan kasi ibig sabihin yung mga magulang may interest sa word, di ba? Pero yung paghukom na yung pag-uusapan, gusto na umuwi. Minsan may isang nanay nag-comment nga ng ganyan eh. Mag-share ka ba ng hukom? Hindi, magdodoktrina na. Yan ang gusto ko. Hindi na ako muna uwi. Sabi niya. So ito yung pait sa tiyan, yung gumagawa ng dirty jobs, halimbawa, taga-linis ng imbor, Poso Negro, taga-hakot ng basura. So dito sa hukom ministry, medyo nakakainip, parang pambata, mababaw. So ang nangyari, anong kwenta na naglalalim tayo, hindi nakikinabang yung anak natin, hindi nakikinabang yung asawa natin, hindi nakikinabang ibang kapatiran. So kung may nakapansin yan, say amen, no? So tumulong na kayo. Kunwari, nag-e-enjoy na kayo sa head knowledge, sa matamis sa bibig. Mag-willing naman kayong maghirap sa, siyempre may hirap tong itong pagdamay sa asawa. Pwede mo itanong bulong asawa mo, akbay mo, opposition kayo, no? Yung pagdamay ng anak, opposition ng anak o patanong, kahit ibilin sa ibang young people. So kung may picture, yan ba? So, yan. Pagtiisan nyo naman yan. Hindi puro sarap lang. Di ba sa kasal sabi, sa hirap at ginhawa,
ano sa ito English? In rich or poor. Yan malapit ko. So, yan ang yan ang ibig sabihin yan. Masakit yung term head knowledge. Binibira ako sa end time na head knowledge. Sa kasamahan ko muna kay Jackson. Then, saan pa? Sa ibang end time, binibira naman nila si Jackson ng head knowledge. Ngayon, ako na mamana nung ganung birada. No? So, ang head knowledge, puro ka lang intellectual. Masakit yung term na yan kasi wala kang gawa. Wala kang gawa. Ngayon, ina-apply ko dito ngayon sa atin. Kung yung mga ayaw gumawa sa hukom, mag-unmute lang, di pa maka-unmute. Praise the Lord lang, di maka-praise the Lord. Palakpak lang, di makapalakpak. So, yan ay nakikinig lang, no? Pwedeng i-type yan. Yun, yan ang dapat natin isipin dito sa verse na to. Sana hindi lang kayo puro sarap, puro ginhawa ang habol. May hirap din. Tiisin na rin din natin hirap. Okay? May hirap sa panganganak. May hirap din tayo sa lahat natin. Trabaho, magandang bahay, pagkain, pagluto, no? Maraming bagay. May hirap din tayo eh. So, yung hirap na yan, yan ang kumpleto na nakakain sa libro. Kung talagang kumain ka, pag kumain ka, kailan talaga makaranas ka ng hirap? Pag hindi ka nakakain, baka tinikpan mo lang, hindi talaga na sustansya kasi hindi ka nakakaranas ng pait. Hindi mawawala yung pait. Ayoko na dyan kasi ayaw nila sa akin eh. Minsan, imaginary, di ba? Tiisin mo yung pait. Kung totoo yan, kung totoo man yan, tiisin mo yung pait. Ako, nakikita ko yung mukha asungot pagpunta ko dun sa bahay na may church sa likod. Hindi ako umalis. Kahit nasasaktan na ako. Parang may pahiwatig na, hindi ako welcome. Pero tuloy lang ako hanggang naluto na ng ibang end time at na kapag I have resolved no longer to linger, paalis na ako. Brother Francis, gagamitin na namin ang lugar. Doon ka na lang sa Manaliti. So, ibig sabihin, yun, pait. Isin mo yung pait hanggang formal na paalisin ka. Di yan, alis ka na. Revelation, sino po yung 24 elders na sinasabi po doon? Na nakaupo. Saka 24 ba talaga? So, universal na turo, hindi lang end time yan, hanggang denomination na scholars. Universal na alam nila na yan ay 12 patriarchs and 12 apostles. Yan. Representing Old Testament and New Testament. Yan. So, nakuha mo na. Revelation, 12 patriarchs and 12 apostles. At then 25th sa gitna, si Jesus Christ. Yan. Brother Francis, kung 12 apostle, kasama pa ba dyan si Judas? Yung pumalit kay Judas. So may nagsabi ang pumalit kay Judas si Paul. Yan. So, pero merong nagsabi nabanggit yung 12 ni Paul. So si Matthias yung isa sa 12. So, whichever version, kay Howard ba yan? Sabi nila 13th apostle si Paul. Yan. Yung unang pinako po si Kristo, saan napunta si Jose? Si Jose na tatay niya? Matagal na yung patay. Opo. Wala na yung tatay niya nung pinako siya. Nagtuturo pa lang si Kristo, wala na yung tatay niya, nanay na lang natira. Ano ang kaganapan bago pumasok ang kapanahon ng Epeso, unang kapanahon ng Ephesian church? Revelation 10,
ang turo na Days of the Voice, no? Na chart niya, may arrow 1963 o 1933 ganyan. Yan ang Revelation 10:1 ng traditional end time. So traditional end time, Revelation 10 apply lang sa ministry ni Barbanam. So kay Frank, apply yan sa dulo ng panahon. Technically, mas tama si Ewald Frank eh. Pero meron pang application na parang tanggap ko yung paliwanag ni Brother Frank. Pero hindi ko man naman minamali yung paliwanag ng ibang end time na ministry ni Barbanam. Pero in reality, kung meron kayong eternity to eternity lang tumingin. Ito eternity. Pwede na rin yan, Church 7 Church Ages. Yan yung application ng buong Revelation 10. At yung 7 thunders sa verse 4 ay yung 7 star messengers na pinahiran ng 7 angels from the throne of God. So, ang tanong ni Berdenis sa Ephesian Church Age, itong Revelation 10, inaangkop ko lang sa outline na. Ano yung kaganapan sa bago pumasok ang Ephesian Church Age? Bago mag-Revelation 10, yun yung kaganapan. Ano yung nakita ni Juan? Chapter 4. Chapter 5. Nakita ni Juan yan, di ba? So, nasa langit yan. Dalawa yan. Bago pa mag-Efeso age at during the whole church age, yung nakita ni Juan, karambian time yan eh. Before and during and after overall. Ganyan din yung Revelation 10. Nakita ni Juan yan, di ba? Yung of course, sa panahon ni Juan, Ephesian Church Age na yan eh. Yung nakita ni Juan na may bukas na libro, isang application dyan yung 7 Church Ages. So bago pa mag-start yung Ephesian Church Age, yung nagbukas ng selyo si Kristo. Nung namatay sa Kalbaryo, o isang application to hindi ko minamali yung paliwanag ng ibang end time. Yung nga lang iba, napaka-focus kay Barbanam eh. Si Bergan, ganyan din, medyo hawik sa paliwanag ko na doon pa lang sa panahon ni Juan, binuksan na yung selyo. Ang sa akin, hindi panahon ni Juan, nakita lang ni Juan. Ang tunay na bukas sa Kalbaryo, naalala yung Alpha and Omega, no? Yung paasa, lubig at lupa. Yan ay universal, yan ay buong mundo, at yan ay buong church age. So yung bago pa magsimula, yung bukas ng selyo nandyan na. So sabi nga ni Gan, merong opening, may revealing, at fulfilling. So yung nakita ni Juan na nakasulat mismo sa letra por letra sa Rema ng Book of Revelation chapter 6, ino-open yung mga seal. Sa term ni Gan, open na yan. O, tinutukoy niya yung written word. Yung revealing. Logos yun. Sa term ko, Rema, Logos, Theophany, fulfillment. So, bago pa nagsimulang Ephesus, nakita na ni Juan. Yan yung nakita niya, hindi sa panahon lang niya lang. Sa paliwanag ni Gan, sa panahon niya lang eh. Nakita niya, nagsimula pa nung si Kristo nagmi-ministry sa lupa. Sabi ni Juan Bautista, behold, the kingdom of heaven is at hand. Doon na nagsimula yung Revelation 10. Yan ang isang application ko sa Revelation 10 na wala doon sa ibang end time. Kasi sa ibang end time, nakafocus ko lang kay Barbanam. Si Ewald Frank, nakafocus sa dulo ng tribulation o tribulation mismo. Ako, tanggap ko sila lahat, pero yung simula ng revelation of the mysteries ay simula din ng church age. Sabi nga ni Bar Frank, may libro siya na the Book of Revelation. Hindi lang yung 7 church ages. The Book of Revelation is a book sealed with 7 seals. Yung unawa ng buong Revelation. O itong church age, isa yan na kapanahunan yan na nagsimula ito. So bago pa yung Ephesus, yan na yung mga nakikita na John na symbolism. Drawing ng pakain.
Pero paano nagkaroon ng connected at si Apostol Pablo ang naging mensahero dyan? Hindi naman binanggit si pangalan ni Pablo sa Book of Revelation. Pero nasa loob siya ng panahon na nagtuturo na siya. Sa turungan ni Barbanam, si Pablo yung nagbukas ng lokal naman yan, lokal sa Ephesus, sabi niya. Ang problem sa ibang end time, ginawa na rin nila 53 AD ang simula ng Ephesian Church Age. Kung 53 AD ang simula ng Ephesian Church Age, ano yung tawag nila sa 33, 53? So level 3 ang nag-progress na medyo extreme. Alpha Age. Ayan. So, pero kung babasahin mabuti, dahil lang nailagay ni Barbanam sa chart ang simula, yung drawing, lagay kasi doon 53 AD eh. O ipit yung level 2 kasi kahit sila naglagay din ng 53 AD. Kinopya lang nila kay Barbanam. Na-establish ni Pablo yung church 53 AD pero yung ages, yung spirit 33 AD. Nasa pinaliwanag ni Barbanam sa church age booklet yan sa dulo. Pero yung problem yung chart. May 53 AD sa Ephesus. So medyo naipit yung level 2 sa level 3 na alpha age. B33 pa lang alpha. O 63 pa omega. Kaya nga binira ni Miliebo sa ano niya. Ang term nila two souls, no? Pero hindi nagpapataw two souls yun. Ginawa yung 9 church ages. Binondo pa lang, meron ng set eh. Yung alpha and omega, wag niyong gawing hiwalay na church age. Kaya yung tanong ni Dennis, 33 to 53 ay pure paliwanag ni Howard, yung nakakatulong masipyak yung grupo ni Jackson. Itong 33 to 53, yan tawag na bride age, no? Tapos yung 63 to rapture, bride age. Hindi yan alpha age, no? Yung panahon na yan, kaisa ni Kristo yung nobya. 53 start ng Ephesus, nahula nobya. Nakakaaki kay bago sa pandinig. Na-convert si Pastor Villagonsa dyan. Ang dahil nako-convert ng level 3. Noon din ganyan si Parnell. Dami rin na-convert papunta level 4. Of course, nung panahon na yan, hindi pa ganun si Parnell. 2006 lang yata si Parnell nag-level 4. So, nung time na yan, si Parnell nasa level 3 pa. Pero naging stepping stone yung level 3 para mag-level 4. Ano may turo ng level 4? O tinuloy lang niya na 63, tapos na Laodicea, hindi lang yan, na-rapture pa. O kasalanan na level 3, hindi alam niyo. Na-rapture, stepping stone, tapos na eh. E di, rapture na. Millennium na. Tapos na yung wala na ka nang hinihintay na rapture dapat. Pablo, bago pa 53, nagmi-ministry na yan. Pero, ang tawag nila dyan, alpha age, o perfect para ko lahat. Para bang sa Ephesus, local, nagsimula mahulog yung church. Hindi ganon. Okay? Ang lokal ng Ephesus, 53 AD. Pinaliwanag ni Barbanam yan. Tumama lang nalagay sa drawing yan. Unawain naman natin yung mensahe niya. Di ba? Na misunderstood siya eh. Kasi kung babasahin niyo yung dulo ng church age booklet, paliwanag ni Barbanam, sa Pentecost nagsimula ang first church age, Ephesus church age. At bawat sumusunod na church age, huminahabol nila makabalik sa original. Anong original? Ephesus. O dalawang Ephesus. May aimed at merong relaxed. So yung parting aimed at, yan ang gusto nila balikan. Kahit tayo, kino-quote natin yung Acts 2. Kailangan bumalik tayo doon. So kaya may hukom ministry na kailangan na training na paano mag-DVBS. Yan. At iba-iba pa sa pamilya. May LCM ba sa panahon ni Kristo? Siyempre, sinabi nga ni Kristo tawagin mo ang iyong asawa. LCM yan. Bakit? Bakit ikaw lang makikinig? Kung kaya mo, damay mo asawa mo. May revelation dyan
Kahit hindi nakasulat, ha, spoken word na lang. Damay mo rin anak mo. Tanong bulong ka. So, yung damay, isinama sa church. No? Katabi ni Barlito, si Lenlen sa pakikinig sa gabi na Sunday. O, yung anak, sino ba nagsama ng anak? Sunday night. Ay, hindi pa, hindi pa naresyadong na-real. Hindi. Ngayon, tinuturuan ko, i-assert yung anak nyo nakasama. Mag-report pa. No? Eh, yung tanong bulong, sinasama nyo yung anak nyo. O ngayon, may tanong bulong ba kayo sa anak nyo? Sinasama nyo yung anak nyo sa gawain. Parang yan yung sabi, Kristo. Ha? Ano sabi mo? Sabi ko meron kasi sabi niya tawagin mo ang iyong asawa. Sabi niya sa babaeng Samaritana. So, sabi ko, spoken word niyan, ibig sabihin na nakasulat, damay mo yung anak mo. Damay mo yung asawa mo. Damay mo yung anak mo. Kasi family gusto ligtas ni Kristo. Kasi hindi lahat ng pamilya sarado ang asawa. Meron din ano, no? May pamilya hindi sarado. Damay mo. Imbitahin mo. Meron mga anak masunurin na ayaw nyo mag-utos. Tinatamad kayo mag-utos. Di ba? O, spoken word ito ha. Pag saying spoken word, hindi ito nakasulat pero part sa progressive revelation sa nakasulat. Ano yung nakasulat? Tawagin mo asawa mo. May ibang message pa yan sa LCM. Sana mai-seminar ito. Yung babae, hindi niya tinuturing na asawa yung live-in niya. Bagong iwaga, seryosohin mo na ang asawa mo. O, hindi mo tinuturing na asawa, ituring mo ng asawa. Kasi tingin mo, pwede available pa sa iba eh. Di ba? Seryosohin mo na. May utang na nga kayo eh. Pinatawarin yung mga dati mong utang. Magseryoso ka na. Hindi ba may nakalagay na Christian martyrs ka dun sa ano mo? Outline. O sila ba yung mga kasama sa mga naligtas? Siyempre, kasi martyrs eh. Ang unawa natin sa martyr ngayon, yung nagpapaapi, di ba? Ang original meaning ng martyr, witness. Pero ang unawa natin sa martyr ngayon, yung napatay. Napatay. Yung Justin martyr, meaning ng martyr ay witness. Pero konektado na yan. Siyempre, kasama sila sa ligtas kasi nag-witness sila. Kaya nga, mga kapatid, madalas ko sabihin sa inyo, mag-witness na kayo. Siyempre, nagsimulan sa pabasa sa bahay. O, tagos niya sa 2B. Mag-witness kayo sa Facebook man lang. O, ito yung Laodicea. Pag hindi na kayo nag-witness. Di ba may nagsasabi 144,000 lang daw yung maliligtas? Narinig ko yun sa saksi na, kwento nila, turo ng saksi, ang mararapture. Pero yung maliligtas, hindi ko narinig sa saksi yan. No? Narinig ko sa saksi, yung mararapture, 144. Pero kung buong mundo, 144 lang maliligtas, hindi ko alam sino nagtuturo niyan kasi may common sense naman siguro yung mga kahit Katoliko eh. Bilyon-bilyon na sila eh. Kahit Protestante eh. Lapas na nila yung 144. Sinong pwede mag-claim yan? Si Kibuloy. Meron bang church na maliit para nila? 144 lang kami. Huh? Hindi ko pa wala pa na-encounter na ganyan ng doktrina. Ang pinakamalapit lang narinig ko yung saksi daw, pero hindi po ito pa na direktang narinig sa saksi sa third hand information to, sabihin ibang tao, na hindi sinabi maligtas, kundi 144 ang aakyat sa langit, yung mararapture. Out of many nations. Hindi yan purong Hudyo. Hindi yan from 12 tribes ng Israel. Mga iba-ibang lahi daw yan. O, yan ang turo nila na narinig ko lang sa ibang tao Objective report to, objective report. So yung sinasabi mo, curious ako, pwede mo i-share. Sino kaya yan? Nagtuturo. 144 lang maliligtas. No? Siguro pinakamalapit yung 144, tipo ng tunay na church. O yan, mga Sabadista o kaya Elisoriano, ganun. Tipo. Baka hindi pa nga nila ilital na 144 yung bilang eh.
Tipo lang ng tunay na church. Ngayon, kung tipo, kahit ako hindi ako tutol dyan. Tipo naman eh. Okay. So, sila, of course, nilang nila niliteral yung 144. So, sino po yung mighty angel dyan na tinutukoy sa Revelation 10:1? Ang mighty angel, turo ng traditional end time, ang tinatawag kong Christophany. Term din Christophany. Nila term yung Christophany. Ang term ni Jackson angel representing Christ. Kung application nila pagdating turo ni Barbanam, Christ in the form of the word. Parang ganyan. Hindi na ako tutol dyan. Si Brother Frank yata pagbaba mismo ni Kristo sa dulo ng Revelation. So ano yung paliwanag ko dyan? Ang paliwanag ko dyan, yung Christophany, so sinakyan ko lang yung paliwanag ni Jackson, an angel representing Christ. Yung archangels nagre-represent kay Christ. May nagtuturo si Kristo na mismo, si Michael the Archangel. Pero type lang. Ano yung talata? Daniel 12:1 tsaka Revelation 10:1. May parallel sila, no? Diba, sisabi dito sa Revelation 11 na kumbaga ay manggulang muli sa maraming bayan ng mga bansa at wikana at mga hari. Eh di ba ng mga panahon yun nasa Isles of Patmos na si John, paano siya makakapangaral sa ibang mga bansa at sa mga ibang wika ng mga hari? Ikaw na yan. Ikaw na. Ang Super Church, lahat kayo mangangaral. Kaya nga may Facebook tayo ngayon, kayang-kaya nyo gawin yan eh. Ang problema, mas masipag pa yung denomination gumawa. O parang sila yung tumutupad, no? O, ibang end time. So, maraming nakakagawa, pero maraming hindi nakakagawa. Kasi parang yung church nila, parang ano lang, sosyalan lang. O, dito, hindi man tayo kalakihan, pero dapat, bawat isa sa atin, mag-share. Pag hindi nag-share, wala kang ticket. Di ba, tinanong kanina, yung martyr, naligtas ba yan? Kung gusto niyo makasama sa rapture, mag-share kayo. Pwedeng may nag-share, pero pwedeng may nag-share, pero wala sa, hindi kasama sa rapture, Nicolaita lukewarm, no? Isipin mo, nag-share na nga siya, lukewarm pa. Pero walang matured Berean na aakyat sa rapture na hindi nag-share. Lahat ng aakyat sa rapture, at least nag-share. Kung kaya niya mag-share, hindi siya pipi. Di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Super church na yan eh. Lahat nag-share. Tayo, traditional church pa, hindi lahat nag-share. Kasi kailan pa silang puntahan, akayin, turuan mag-share. O dito, lahat pa ba nagtanong? Dati mas maraming nagtanong. O huwag kayong mahiya magtanong. Bagang gera lang yan eh. Dati nakapagtanong, di na nagtanong ulit. Pero kung malusog na malusog kayo, tuloy-tuloy ang tanong. Siguro, si Dalaga naramdaman niya yung anointing yan, tuloy-tuloy siya magtanong. Lagi siya na una magtanong. Ganun kayo dapat. Ganun din kayo dapat sa bahay. Pag hindi kayo nag-sharing sa bahay, parang hindi yan ang primera nyo. May iba kayong libangan, no? Kahit pamilya nyo, naandun nyo ba ang sharing? Umaabante ba kayo? Nasasagasaan nyo ba? Sa dami ng mga revelation ngayon, kaya nyo pa bang habulin yan? Hinahabol nyo ba yan? O parang okay, wala kayong pakialam kahit hindi nyo malaman yan? Umiyak si John nung hindi mabuksan yung aklat. Dapat umiiyak kayo pag hindi nyo pa alam. Yan ang primera na focus nyo. Yan ang emergency ng buhay nyo. Hindi yung sakit lang, no? Or kumita lang, no? Ang emergency ng buhay nyo, ito ang buhay. Itong saysay ng buhay. So, everyone nag-share. Hindi na yan sa sariling pamilya o church, ha? Sa labas na. To many nations and tongues and kings. So hindi ka pa rapture nung ginagawa mo. Kasi pag rapture, tapos ka na dyan. Ngayon, wag nyo turing, graduate na kayo. Hindi ko na kailangan mag-share.
Ligtas na ako eh. Doon, pag nasa langit ka, iba na mag-share sa lupa. Sa loob ng tribulation, iba na mag-share kung kasama ka sa rapture. Ngayon, wala pa rapture, dapat nag-share ka. Yan ang pre-qualification mo. Ang pre-qualification ng aakyat, nag-share to many nations, tongues, and kings. Yung nangyari sa Samaritana, pumunta sa bayan, nagbinalita. Ganyan din nangyari sa Acts 2. Yan ang pre-qualification. Tunay na church, bayanihan din yan. Dito sa mensahe, yung ibang churches, bayanihan yan. Nagtulong-tulong sila. Kasi marami logistics yung ibang church. May pagkain. Pero nung si Juan ay, sabi doon, I was in the spirit in the Lord's day. Tapos, 1, chapter 1. meron siyang nakitang isang, one like son of man. Sa paniwala, sa unawa kasi ni Pastor Alto Ducate, before dahil tinakil niya yan, si Kristo daw yan. Ano yan sa unawa mo? Revelation 4 pa rin yan. Si Kristo yan. Christophany, pangitain ni Juan. What I mean, si Kristo ba mismo yon o Christophany lang niya? Pareho pang pwede sabihin Christophany at pwede mo sabihin Christophany, pwede sabihin si Kristo kasi hindi naman literal na bumabasa pa si Kristo sa oras na yan. Si Juan lang yung pumasok sa spirit realm eh. Pwedeng nakita niya si Kristo sa spirit realm. Pero yan ay simbolismo eh. Hindi naman literal na 7 kandelero yun. Kasi church ages yun eh. Bawat kandelero. So simbolismo yan. Pangalawa, natin tawagin Christophany. Pangalawang tanong ko, bakit nung buksan yung little book, bakit kailangan paganti ni Kristo yung mighty angel? Bakit hindi na lang siya? Bakit mighty angel pa? Actually siya yan, yung mighty angel, hindi nakasulat nagbukas, dala yung libro na bukas na. So siya yung mighty angel, ginamit lang yung mga Christophany angels like Michael and Gabriel, hindi ko nasabi kanina yan. Mga archangels, si Gabriel sa church ages, si Michael sa tribulation period. Ano yung book na nakabukas? Yung Zechariah chapter 5, tsaka Ezekiel 3, may roll, curse yan sa lupa eh. Pero before curse, merong mensahe. Ayan, pwede sabing sweet in the mouth and bitter in the belly. Yung bitter is, yan na rin yung salot. Salot yun nandun sa roll. Yan yung Zechariah chapter 5 tsaka Ezekiel 3. Salot yan. Pero ano yung sweet in the mouth? Yung kaligtasan yan. May maliligtas sa salot. Parang kay Noah, may namatay, may naligtas, may namatay. Pwede mo type sa bitter in the belly. No? Pero kasama na sa bitter ng Kristiyano yung paghihirap na matupad yung salita. Yan. Yan yung roll, no? Yung tong bumaba ang angel, bukas ang roll, nabukas na lahat ng seals. Doon po sa Revelation 10:9, sino po yung nagsalita doon? Angel. Diyos, angel, no? Kristo. Pag kinain mo, magiging matamis sa iyong bibig, magiging mapait sa iyong, matamis sa iyong bibig, magiging mapait. So, nangungusap ang Diyos kay Kristo through the angel. Yun. Sa Revelation 10:10, paano po yung, ano pong klaseng libro po yung kinain? Yan yung mensahe. Yan din yung gagawin natin. Ano ba yung pagkain ni Kristo? John 4:34. Ang aking pagkain, gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Huwag nyo kalimutan, paulit-ulit ko na tinuro yan eh. Ang pagkain nyo, hindi lang makinig, hindi lang take note, hindi lang magkumpara. Pag napatunayan nyo, ganapin nyo. Sabi ni Kristo, ang aking pagkain, my meat is to do the will of Him that sent me.
ay gawin niya ang kalooban ng nagsugo sa akin. May Diyos pa siya. So, ginaganap niyo ba ang kalooban ng Diyos? O utusan niyo anak niyo magtanong. Kayo rin magtanong. So, ito'y daong, no? Kukunti lang. Yung po nangyayari sa alignment ng seven planet ngayon pong gabi, may kinalaman po ba yun sa prophecy? Ang nakasulat lang sa Bible na alam ko yung look at the heavens. No? Ngayon, maraming nagpapaliwanag na meron, pero noon pa yan eh. Paulit-ulit yan. Pero posibleng may nangyari sa mundo. Okay? Ngayon, hindi ko ma-connecta. Ano ba yung mga sign of the heavens na ituturo ko na? Yung blood moon, yung full moon, may kilala sa church ages din yan. No? Full moon, half moon, quarter moon, new moon, ganyan. So, yan natuturo ko. Yung stars, yung Star of Bethlehem. Ngayon, itong alignment, wala akong direktang sinabing alignment. So, generalize lang. Look at the signs in the heavens. So, iba na yung nagpapaliwanag, yung mga New Agers na yung nagpapaliwanag dyan. Yung Age of Aquarius, ganyan. Pero yung mensahe nila, hindi naman konektado sa Bible. Minsan related, minsan hindi. No? So, pwede mo kunin yung panig nila. Pwede mong i-post sa Chronicle, Tagalog Chronicle, English Chronicle. Kung ano yung gusto nila i-mensahe dyan na konektado sa ano. So, sa side ko, hanggang dyan lang alam ko. Okay? Ngayon, kung may direkta, wala kang alam sa Bible eh. Baka may alam kayo na ito yung planet alignment to. Yan. Okay? Ano po yung sea and land? Kanina sinabi ko na ang sea and land, church ages, universal church, o universal world. Yung parang title deed of the world. Yung hawak daw ni Kristo, may paliwanag sa Larkins. Pati na kay Barbara, naturo na level 3, narinig ko sa level 3, yan ay title deed. Ang title deed, yan yung titulo ng lupa ng buong mundo. So, parang inaangkinan niya, binabawi na niya. Yung nawala ni Dan. Doon sa Matthew 16 verse 18, ano po ba yung tinutukoy na iglesia doon? Yung tunay na iglesia, yung iglesia na nag-share. Offensive. Yung INC raw yan. Hindi ko daw narinig kay Raika yung INC eh. Si Raika muna. Baka ikaw ang gusto mo magtanong sa INC, no? Kaya pag ikaw ay iglesia na tayo sa ibabaw ng bato, upon this rock I will build my church. Sa 16 Lord Peter. Sa bagay. Baka 18 na rin yan. Day 16 pala, sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God. Sa 17, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed this unto thee, but my Father in heaven. Nakatanggap na revelation. Verse 18, and upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail upon it. Ito yung karakteristik na gusto ko ipakita sa inyo. Siyempre, abot na ng marami. Rock of revelation yan. Rock of who Jesus Christ is. Hindi na focus sa Godhead. Pero ito yung progressive revelation. Kilap to Godhead. At pag ikaw'y nakatanggap ng revelation, ito yung bantayan nyo mabuti. The gates of hell shall not prevail upon it. Para kayo tunay na church na tayo sa babaw ng bato. Kailangan nag-share kayo. Pag tamimi pa kayo, hindi nyo pa nilulusob ang gates of hell. Wala pa kayo sa bato. Para maging matibay na bato, ngayon nagtatanong kayo, di ba? First step yan. 2B, mag-share na kayo. Kasi ang true church stand upon the rock na may susi ng langit din ay si Pedro, pinangalanan ng Pedro dahil bato. Binigyan ng susi sa langit. Dahil bato ka. Kayo ba'y batong buhay? Kayo ba'y may susi ng langit? Ano yung susi? Isa dito, nag-share ba kayo? Sabi ko nga kanina, maraming nag-share, hindi akit sa rapture. Pero lahat ng akit sa rapture, nag-share. Kung kaya nila mag-share. Okay? Kaya nila mag-share. So,
Yung tanong mo, para ka maging bahagi ng tunay na iglesia, dapat nag-share ka. Kasi the gates of hell shall not prevail. Lumulusob ka, offensive ka, o sa atin, ginamit na yung term offensive. Offensive yan, the gates of hell shall not prevail. Spoken word revelation. On the offensive ka, hindi ka defensive. O na-assert mo yung anak mo, pinapa-report mo, pinapa-share mo. Pinapa-tubi mo, anong sharing. Ligtas po bang Nicolaita? Sana mapansin nyo, marami sa tanong kayang-kaya nyo sagutin mga magulang o kahit kapatiran. Magkaroon na kayo ng sarili nyong ganito rin. It doesn't mean di kayo mawala kayo rito. Ibig sabihin, ito naging stepping stone siya. Magkaroon kayo ng sarili nyong enjoyment sa salita. Kahit mababaw pa. Magtanungan kayo, magsagutan kayo sa bahay as family. O kung kapatiran, as kapatiran. Hindi mabawal gumana online. Pwede kayo sumali sa tubi ng iba. No? Kayo muna mag-room sa maggawa ng live conference. No? So, gumawa kayo niyan. Siyempre, ang sagot hindi. Bakit? Ano ba yung Nicolaita? Tanungin nyo na lang sila. Okay? Siyempre, hindi ko na i-detalye bakit niligtas ang Nicolaita. Galit si Kristo dyan. Maikli lang. Sarado isip. Yan ang epekto ng Nicolaita eh. So, hindi nagpapaturo, hindi nagpapakumbaba. Yan. Di ba nung kinos yung serpent? Sino ba yung kinos doon? Yung katawan ng serpent o yung espiritu na pumapasok sa kanya? Kasi di ba alam naman natin na ang serpent ay isang hayop yan. Ginamit lang siya ng espiritu ng Satan. Ang tanong ko sinong kinos niya doon at kung ang serpent ng kinos doon, bakit hindi si Satan ang kinokos ng Diyos? Lahat yan kinos. Lahat yan. Ibig sabihin yung espiritu ng Diablo naging ahas yun? Gumamit sa ahas. Bago pa nga naging ahas eh. Hindi pa yun ahas, ginamit na yun eh. Ano yung type and shadow or ano sa panahon natin ngayon yung sweetest in thy mouth na mensahe at saka ano yung bitter in thy belly na consequences dun sa message? Yung isang sagot, consequences, hindi pagsunod. Pero sa buong mundo yan, ano? May mensahe, hindi nila pinansin, gusto nila puro honeymoon. Ayan na. May pagdurusa ang buong mundo. May sumpa. Dito naman tayo sa tumalima ka sa message. May hirap din. Pero di hamak yung hirap ng tumalima mas maliit kumpara sa hirap nung hindi tumalima. Lahat pala daan sa hirap, no? Kaya lahat pala daan sa apoy. Lahat daan sa hurnuhan. So, ikaw na sumunod, maganda yung hirap na maranasan mo. Kasi yung pagsunod mo sa message, may hirap. Tinatamad ka mag-assert, tinatamad ka yung iba binigay yung buhay, binalatan ng buhay dahil sa message. So, ang gera natin, yung pamilya natin, assert, tapos yung kumpletahin yung bakanteng oras, etc. School yan, parang hirap natin yan kasi hindi sanay laman natin. Nilalabanan natin laman natin. Okay? Yan yung hirap natin. Ngayon, of course, those must prophesy to many nations, tongues and kings. May dagdag hirap pa yan na kailan pa ako mag-witness? Kailan ba ako So para sa believer, naligtas, yung pag-abante, yung pagkumpara, puro hirap. So ikaw nakinig ka lang sa preaching ni Papa, preaching ni naman, matamis sa utak. Nare-revive din ibang end time dyan eh. Yan yung matamis kasi parang tagumpay ka eh. Kahit ako naranasan ko eh, maraming nakikinig sa akin Sunday night noon. More than 20 years ago, mga 23 years ago. So, yan ba ay tapos na? O hindi yung hirap lang na kung masakit na yung katawan ko maglakad. Ang hirap, marami may pang gagawin. O nakuha nyo yung instruction. Ganapin nyo yung instruction. O doon na medyo marami ng Diablo humaharang. Gusto ng Diablo, mag-tamis-tamis lang kayo and knowledge.
Pinag-aralan niyo na ba yan? Yung lakad ng katotohanan. Kailangan pa ba namin gawin yan? Kasi ayaw mo kasi mapait, tinatamad ka. Pero gawin mo. So kung nakikinig ka lang, gusto mo lang tamis. Gawin mo, buksan mo na, search day and night whether those things were so. O isang hirap yan, bere yan. Asawa mo, babad oposisyon. Kukunti pa lang yata, halos wala pa yata nagbabad oposisyon dito sa asawa araw-araw eh. Oh. Eh meron ka pang anak, naku patay. Naiinip, anak, meron na tatanong sa'yo. Nagawa niyo na ba yan? Upo muna tayo. Sige, habang may ginagawa ko, makatatanungin kita. Anong opinion mo rito? Di ba? Anak, buksan mo rito. Anong patingin mo rito? Ginawa niyo na ba yan? Ay, busy kami sa trabaho. May oras din kayo para maglabas-labas eh. Gawin niyo yan. Di ba? Pait yan kasi hindi kayo nasanay na yung anak niyo enjoyment, word of God. Ang enjoyment, alam niyo, swimming. Pait sa tiyan yan. Teka, ipapasok ko na yung word of God. Hindi lang kami sanay. Ang sanay namin enjoyment, Netflix, worldly music, swimming. O kain sa mahaling lugar. Ngayon, ipapasok ko na yung word of God kasi kahit nag-iinip sila. Sa umpisa, mapait. Kung sabagay, pag tagumpay ka na, maging matamis na rin yan. Ano? Iba naman ang pait. Mag-evangelize naman. So, naintindihan niyo yung pait? Yung pait, paglilingkod yun. Ang paglilingkod, hindi ka lang nakinig. Ang pait, may ginawa ka, kahit ayaw na laman mo, ginawa mo pa rin. Mahiya naman kayo dun sa binalatan ng buhay dati sa Roma. Yung mga na-persecute dahil sa salita. Nakasulat din sa Revelation yan. They love not their lives unto death. Dito, mawala ka lang, mabawasan lang yung swimming mo or what? Hindi mo pa magawa. So, kaya sabi ko nga oras ng class, nagluluto. Hindi mo pwede mag-adjust, hindi naman emergency yan eh. Di ba? Nagtitinda. Kaya mo ba hindi magtinda sa oras na yan? O meron ka na bang ibang nagawa para okay lang palitan yan? Pinagpalit mo yung Diyos. Pinagpalit mo yung eternal life para sa pusong sa taasang nilugaw. Sana makuha niyo yung pait. So may pait yung mundo, may pait yung nag-ignore sa salita, may pait din yung nagsumunod sa salita. Pero yung sumunod sa salita, yung pait niya, mabuti yung bunga yan. Mabuti yung bunga niyan. Okay, so sana ma-challenge tayo. Sa Revelation 10 verse 8 to 11, bakit yung malaking libro naging little book? Little kasi nakuha mo yung spoken word. Ganito yun eh. Di maraming nakasulat. Yan yung rema. Nakuha mo ba yung mensahe sa loob? Yan yung little book. Kumbaga sa pyramid, yung capstone. Yung capstone, maliit dun sa buong pyramid eh. Base ng pyramid, yan yung rema, yung foundation. Yung little book, yung cream of the crop, yung pinakasustansya niya. So, yung sustansya niya, yan ay little book. Kumbaga, bigyan ko halimbawa, yung 10 Commandments, na-summarize sa love God and love your neighbor. So, yan ang isang example ng naging little book. Halimbawa, si Gabrola maraming dispensation, di ba? Pero sabi ko, tinanong niya ako, ano yung sa'yo? Pagkabere yan lang. Yan ang master key. Yung master key, sabi ko kay Gabrola, from beginning to the end, ang pagkabere yan, it's been, willing ka magpaturo, willing mo check, hindi mo ini-ignore. Yung iba, mukha lang mabait, kala mo bere yan kasi, pero hindi interesadong pag-aralan yung mag-compare. So, iba to, no? So, ano man dispensation na butan mo, ang tunay na anak ng Diyos, magiging bere. So, nga, iba-ibang ang level ang tinuturo. Iba-ibang panahon.
Nasusundan mo ba yung panahon? Nasusundan mo ba yung progressive revelation? Kasi konektado lahat yan. Magkakasala ba ang mga member sa Diyos? Kung may plano, sa Diyos, kung may plano para sa church at hindi pinapaalam sa pastor, like nanghihingi ng tulong para mapaganda ang church, pero ay paano po ba masyera ng pastor na Nicolaita saradong isip? Member na lang. Mga member lang, share. So, hindi bawal share ng membro. Bakit pastor lang? No? Kung sarado yung pastor, hindi na makakarating sa miyembro. O mali rin yun. Parang yung kaluluwa ng tao. Hindi tayo tutol kung yung miyembro natin na sharean. Tinuturuan natin yung miyembro natin magkumpara eh. Pero yung mga baguhan na hindi mo pa nate-train, huwag mo muna paunahin sa iba. Pero kung na-train mo na, pagkakataon din para mag-compare. So, hindi lang sa pastor ang sharean mo, kahit miyembro. Ngayon, paano yung kung pastor lang, paano yung approach mo sa pastor? Tuloy-tuloy ka malang maglatag. By the way, kung nagpapatraining ka, merong paksa na neutral, merong paksa na ayaw. Ano lang ayaw ng mga denominasyon? Godhead. Original sin. Yan ang major na ayaw. End time Elijah. Pero hindi masyadong end time Elijah. So, bukod dyan, ang dami-daming revelation na tinatalakay natin, pwede mo umpisahan dyan. O yan, isang technique lang sa mga, kasi yung mga sarado, dahil tingin nila laban sa doktrina, huli mo na yan. Unahin yung iba. Diba? O yan ang isang technique sa mga sarado. Yung miyembro na hilaw, mag-alok ka ng pabasa report, no? Kung tulong ang isip nila at umiiwas na sa'yo, wala kang magagawa. Pag-pray mo na lang. Pero hindi man maraming sarado eh. Sa dinami-dami pa ng mga churches at mga denomination. At Katoliko lang, hindi naman lahat sarado eh. Marami nga naaakay ang protestante. INC dyan eh. Itong paraan para mag-share. Huwag lang pastor. Pangalawa, pag pastor, pag-aralan mo yung iba-ibang topic, may audio. Pinasahan ka na ba ng scribe set? I-follow up mo. Follow up mo kay Bargeri. Paano mo ng scribe set? Pag nagawa na, paano ipabasa to? Then, yun na rin, matututuan mo yung iba-ibang paksa. Pwede mo i-share. Kasi hindi lang naman yung topics na ayaw nila eh. Yung iba neutral, yung iba baka ma-revive pa sila. So may Revelation 10 buong church age. May Revelation 10 tribulation. May Revelation 10 yung pagbaba ni Kristo. Yan. Ngayon, yan yung mighty angel na libro. May term ako dyan, parallelism eh. Siguro hindi pa familiar yung ibang tao sa parallelism yan. Yung parallelism, hindi abot ng ibang end time kasi ang isang verse, maraming application pwede. So, itong 1 to 4, tungkol yan sa 7 thunders. Tapos, hindi pinasulat yung sinabi ng 7 thunders. Yan na yung tinatawag natin spoken word revelation. Hindi na nakasulat, maintindihan mo na lang. Parang 7 seal between you and God. Iba-ibang level yan. 5, 6, 7. Yan, tumayo siya sa lupa at dagat. Doon sa Daniel 12, tumayo lang siya sa dagat eh. Tapos tinaas niya yung kamay niya sa langit. Sabi, sa Daniel 12, 3 and a half, times and a half. Last half of the last week na yan. Pero doon sa Revelation 10, sabi niya, time shall be no more. Naintindihan niyo ba yung Passover, time shall be no more din? Hindi niyo na-connecta yan, ano? Yung time shall be no more, yan ay umabot ka na sa taning ng oras mo. Oras mo na. Diba? Yung anghel ni kamatayan, oras mo na. Yung rapture, oras mo na. Wala nang delay-delay. Itong progressive truth, oras mo na. So, maraming point in time, ma-recognize nyo sana yan.
Spring, fall, oras mo na. Birthday, oras mo na. Resurrection, oras mo na. Yung resurrection ni Christ at yung birthday ni Christ, parallel. Oras mo na. So, yung time shall be no more, rapture, or ano man, yung mensahe na, o ganyan. Today is the day of your salvation, oras mo na. Revelation, di ba apply naman yan sa yung time na si Jesus ay nagtagumpay sa cross. Kasi he claimed his own eh. So, tapos yung thunder, ang thunders kasi mag-start dun sa first church. So, yung seven thunders doon sa unang iglesia, meron na yun. Doon sa bago mag church age. So, yung Revelation 10 ay pag hindi siya single events, ibig sabihin, hindi siya para lang doon sa tribulation. Sabi ni Ewald Frank, tribulation daw yung events ng 10 lang sa kanya. Pero meron din siya doon na yung coming of the Lord na second coming, yung Revelation 10 na coming of the Lord kasi bababa yung yung mighty angel, bumaba yung mighty angel. Doon ba sa nung time na si Kristo ay nasa cross, it is finished, tapos sabi niya umapak na siya doon sa sa land and sea, di ba? Paano yung apak niya sa land and sea? Or yung events na yun ay hahatiin, yung ibig sabihin yung paa niya nandun sa sea doon sa first bago mag first church, at yung kabilang paa niya, sabihin malaki yung mighty angel, yung sakop niya. So, may drawing yan para reason, diba? So, drawing ako dyan dati, pero Alpha and Omega. So, itong land and sea, universal title deed, buong church age, ito rin yung begin Alpha and Omega. O dito magandang tamang application ng Alpha and Omega. Yung Alpha and Omega ay yung pasimula at yung wakas. Kaya napapansin yung panalta, it's the beginning. I am the Alpha and Omega and the author and the finisher. So, the beginning of the creation of God. So, umpisa yan sa cross. Ang isang beginning of the creation of God, yung creation ng new man in Christ. Hindi nila nakita yan, no? Ang nakikita lang siguro nila yung nakalipas na creation ng universe. Pero yung beginning of the creation of God, new creation ng bride, ng new man. Nagsimula yan hindi sa dulo, hindi sa resurrection, hindi sa rapture. Nagsimula yun pagkamatay niya sa cross. Nagsiselyo na siya mula ng tapos kukunin niya lahat. So, nasa proseso itong church age. So, ang thunders, application ng iba, na kay Branham, kung hindi Branham, rapture, ni Jackson, kay Frank, second coming, lahat yan tama. Pero, nag-isimula siya nung sineselyuhan na niya yung unang Kristiyano. Wait lang, ibig sabihin, kung walang parallelism, malilito yung tao. Malilito yung tao. Kung ang susi diyan, sabi mo dati, parallelism. Yung parallelism, makikita mo yung application, iba. Yung ayaw mag-parallelism, di nakakulong sila doon sa isang application lang. Ang problem, baka Manicolita pa, kunwari, wag nakikinig sa iba, mali yung paliwanag ng iba. So, ako tinatanggap ko yung paliwanag ng iba kasi hindi naman sa lungat. Pero tumatanggap pa ako ng iba na hindi na tinatanggap. Yan yung pagkakaiba ng isang Berean sa Nicolaitan, no? So, itong parallelism, makikita mo yung 7 thunders, 7 angels before the throne of God na nangungusap through the 7 star messengers. At doon pa lang sa star messengers, doon pa lang sa first church age, may nasa selyuhan na. Yung selyo ng Espiritu Santo, 7th seal din yun. Akala mo 7th seal yan ay parang petsa lang ng rapture. Maraming nire-represent ang 7th seal.
Sa Thunder tayo, Brother Francis, sa Thunder tayo. Bago pumasok ang unang iglesia, no, di ba si Kristo ay syempre, consumatum yung ano niya, ano yung tinapos ng Panginoon doon. Hindi lamang ano yun eh. Nung papasok ng Revelation chapter 6, yung lamb mag-open ng selyo. Pero yung Revelation chapter 5, yung big book, yung Book of Redemption, na binabanggit doon na walang makakapagbukas no. At yung 5 tsaka chapter 10, doon hawak niya tapos bukas na. So doon sa chapter 5, yun yung events na nasa cross. From ministry niya hanggang Calvary. Tapos sa chapter 10, yun, doon na mag-start yung ministry ng Holy Ghost. So yung Holy Ghost ministry, the dispensation is thunder message. Yun spoken word na yun. Parang gano'n. Tama ba yan? Tama yung sinabi mo, pero may dadagdag ako. Yung mula chapter 1, chapter 4, chapter 5, yan ay beyond time. Ibig sabihin, hindi siya naka-fix sa isang specific time. Pero meron siyang range. Yung range niya, yung church ages. So chapter 2, chapter 3, merong church ages, may individual local church, may individual time, no? Yung 7 yung 7 churches na apply. So, halimbawa, yung application ni yung ibang churches na hindi tinuring siyang ages. Parang 7 characteristics of churches, of any church yan eh. Hindi rin mali yun. Yung paliwanag ng iba, hindi rin mali yun. Yung ages, hindi rin mali yun. Yung nga lang, hindi nakita yun. Kaya ko sinabi iba, hindi si Gabriel, parang tingin ni Gabriel, pang Hudyo lang yan. Hudyo lang yung ganap ng 7 church ages. Hindi pala ages. 7 churches in Asia. Mga Hudyo lang daw sila. Okay? So, ibang churches na natutukoy. Yung hindi nagtuturo masyado nung kay Barbanam na 7 church ages, kundi 7 churches characteristics. You know. Doon mo, kung paano in-apply yan ng iba, na na-apply din natin na hindi naman tutol si Barbanam sa ganyang paliwanag, binanggit niya sa church age book. So, ganyan din yung chapter 1, chapter 4, chapter 5, na yung nakita ni Juan, di ba may nagsabi, thou hast made us priests. Di pa naman rapture yung iba. Although dun sa church ages na mula na maging priest yung mga nag-super church, yung nag-speak the word to many nations, tongues, and kings. Hindi lang yung verse 11 tayo. Kahit verse 11, speak to many nations, tongues, and ginagawa na nila yun. Noon para sa simula. Kumakalat pa lang. Pero sa simula, meron na. Revelation 10, gaganap na. Oh. So yung thunders, days of the voice, hindi lang kay Barbanam. Pwede mo stretch ang days of the voice sa buong church age. Kasi voice of Jesus Christ yan eh. Diba sabi ko, sound of the voice, dulo. Pero yung days of the voice, nasa unahan. Pwede mo stretch hindi lang kay Barbanam. So simula sa tribulation na 7th trumpet, pwede mo stretch pa atras hanggang sa time ni Barbanam. Pero from the time of Barbanam, kunwari siya yung sound of the voice, sound ng 7th trumpet, symbolical, no? Uncertain sound. Pwede mo i-atlas buong church age. Pwede mo i-atlas buong church age ang 7 thunders. May 7 thunders may 7 thunders. Sa tribulation kasi parang patong-patong na yung shout, voice, and trump eh. Dikit-dikit na eh, di ba? Hindi. Alamin mo ano yung parallel applications mo. Bawat parallel applications mo, kung sa isolated na yan. Kunwari, buong tribulation kay Frank, di ba? Yung Jackson, rapture season lang. Yung ibang end time, panahon lang ni Barbanam. Pero yung buong church age, nakikita ba yung significance nun? Si Barbanam nagbukas sa paksa niyan. Tignan natin, yung buong church age, merong nangyayari dyan. Naiipon na yung bride of Christ. O meron pa nagsabi, bride of Christ, dulo lang. Hindi. Ang buong bride of Christ, lahat ng glorified body, lahat na mare-resurrect.
First resurrection, second resurrection. First phase, second phase, third phase. Ano ako sa iyo about dito sa binabasa kong scribe ni Amos. Yung topic na kasi rito, 7 kulog, relation doon sa fivefold ministry. Tapos ang sinasabi niya kasi, ang pinupunto niya, isa siya sa 7 kulog. Pero sabi niya, huwag kang tumingin sa color or skin. Kasi mamamatay ka. Tumingin ka sa pahayag. Nabasa mo na ba itong scribe niya na to? Kasi stand na dyan. 7 thunders in relation fivefold ministry. Ano yung tatanong mo? Yun na nga. Comment lang yan, comment. Comment lang ba yun? O sige, galing kami kay Jackson. So, ang stand niya dyan, most likely ay 7 tao yan sa rapture season. Sa yung grupo ni Gan, grupo ni Jackson, may 7 tao bago mag-rapture. Itong 7 tao, may mensahe na ikaka-rapture mo. Rapturing faith. Kaya nanggit sarili niya kasi tingin niya isa siya doon sa thunder. Half truth na isa siya sa thunder pero hindi yung ultimate na tao dahil sa message niya. Tama? Yung huli niyang, yung keynote mo sa kanya na magandang parang spoken word, no? Yung magandang spoken word kasi, alam mo ba, hindi ka dapat tumingin sa tao, dapat tumingin ka sa mensahe. Kasi ang thunder talaga ngayon sa akin, hindi literal na tao. Sa ngayon sa rapture season. Yung spiritual angel, the 7 thunders? May spirit na 7 angels sa langit talaga. Nakasa Bible yan. Wala nang dapat tumutol dyan. Ngayon, yan ang original thunder. Yan ba sa 7 tao? So, ang nagkakaiba ko na sa dati kong mga kasamahan kay Jackson, yung rapturing faith, hindi lang sa rapture season darating. Ang rapturing faith, lahat ng mga tunay na believers sa buong church age. At yung taong ginamit, yung star messenger, kasi sila yung kilala. Ginagamit din yung mga hindi kilala. Ayan na so yung prominent lang, yung star messengers. Yung hindi star messengers, ginagamit din. Pero yun na yung sinasabi ko ngayon. Hindi 7 tao ngayon, kundi kung sinong fivefold na nagdala sa iyo ng fruit, pagkarin, etc. Yan niya yung 7 thunders. Dala niya yung mensahe ng 7 thunders, yung rapturing faith. Hindi yan yung yung letra por letra. Sa nakasulat. Pero, hindi ka nakasulat. Kaya paliwanag. Ang isa ko pa tanong dyan, ang isa ko pa tanong dyan, Brother Francis, naabot ang mensahe natin at ang kanilang mensahe ay yung nakagisnan. Meron ba silang dalang pagkabirehin at thunder? Yan ang sinasabi kong paliwanag ngayon. Na-interrupt mo. Pero yun na sagot mo. Yung pagbere yan ang madudulot ng star messengers na 7, no? Yung fivefold, hindi na kilala yan, di ba? Yan yung star na bumaba . So, hindi lang si Barbanam yung star mataas. Lahat ng star messenger, star na mataas. Yung fivefold, hindi lang itong end time. O tayo. Lahat ng church ages may fivefold. May gift ng fivefold. Kahit hindi nila kilala, apostle, prophet, may gumagana yan. So, dahil gumagana yan, yung star na bumaba, yan yung dala niya yung mensahe ng 7 thunders. Yung mensahe ng 7 thunders, hindi man letra po letang sermon lang or what, kundi yung spirit na makapagpasa ka ng pagkabereyan. Makapagpasa ka ng progressive revelation sa believer. Maselyuhan mo sila na maging progressive sila. Na maging matured bereyan sila. So, kahit hindi ginamit yung term bereyan, progressive, nung panahon ng church ages, nangyayari yan sa kaluluwa ng bawat isa. Nasa selyuhan sila, nagkakaroon sila rapture. Bride of Christ din sila. Ano yung kakapos na ibang end time? Kasi sa ibang end time, focus kay Barbanam. Focus sa rapture season ni Jackson. Yung kay Frank, focus doon sa tribulation. At hindi naman mali. Pero doon pa lang sa simula, meron na. Meron ng selyo, meron ng bride, meron ng rapturing faith. Akala ni Roel, ang rapturing faith ay nakarinig na mensahe ni Barbanam.
Pero buhay. Ang tingin niya sa rapturing faith, yung mga buhay. And dami nang namatay na nakarinig sa sermon ni Barbanam. Kay Jackson. Si Jackson na rapturing faith, ito lang rapture. Ito rapture, kailangan marinig mo yung 7 tao na nagme-mensahe para karoon ka ng faith. Paano yung mga namatay? Wala silang rapturing faith? I-rapturing faith para lang ba sa o, dito ko difference. Kayo magtimbang. Ang rapturing faith para lang sa buhay o ang rapturing faith katay bago namatay nagkaroon ng rapturing faith. O, kayo magtimbang. Yung sale na rapturing faith nila. Kaya kwalipikado sa ang tanong mo, dahil hindi pantay-pantay ang unawa, di sa pagkabere yan. Kaya nga may term tayo pagkabere yan. Tanong na kasi hindi sa lalay sa dami ng alam mo eh. O, kung pwede daw bang magbautismo ang babae? Since ang bautismo ay lalaki, di ba ay muna. Kasi yan ay ano eh. Yan ay dati na silang nagbabautismo dati, no? So, hindi naman nakasulat sa Bible, pero si Branham, nirecognize niya dati yung babae. Of course, later, sinasabi niya bawal magministro babae. Pero noon, nirecognize, ibig sabihin, nakabautismo. Si Catherine, Amy Semple McPherson yun. So, kumbaga, nung berean siya, nirecognize niya noon yung ibang ginagamit. So, kunwari, dahil hindi naman maliwanag sa Bible, pwedeng magbautismo sa'yo kahit oneness. Pero kung ikukulong ka niya sa church niya, kahit kayo pwede. Kunwari babae sa babae. Okay? Babae sa lalaki, pwede rin. Kasi yan ay, ano lang yan, improvise lang yan eh. Ang bautismo, pwedeng ulit-ulitin yan. Kasi yan ang Hudyo dati. Oh. Ang bautismo, tanda rin yan na gusto mo lang sundin yung kalooban ng Diyos. Oh. So, yan muna. Yan ay, kumbaga, silent yung Bible dyan. Hindi niya sinabing bawal, pero wala ka lang mabasa na nagbautismo. Kung wala ka mabasa, pero hindi naman niya binawal, huwag mo dagdagan ng bawal. So, ito ay spoken word na. Kung walang ibang makabautismo na karapat-dapat, pwedeng ikaw muna. Kasi hindi masamang ulitin yan. O, meron ng lalaki, ulitin mo. So, kunwari, ang nagre-request naman sa'yo ay yung tao. So, yung tao na nagre-request, yun. So, balik tayo sa isa pang susog ko. Yung bang women ministers kinilalabanan? Temporarily, yes. Yan ang sagot. Kinilala ng Diyos temporarily yung women ministers. Pag sa temporarily, kung wala pang lalaki, yun muna. So, sa Old Testament, si Deborah. Sa New Testament, yung kinilala ni Branham. Kahit nga, sa loob ng church ages, may ginagamit din. Hindi lang ganun karami. May ginagamit pa utik-utik. Yan. So, ang sagot ko, pansamantala pwede. No? Okay. For the sake lang na yung mananampal tayo, gusto mo pabautismo na. Walang available. Okay? Pero kung si Alice ay nasa Mangero, nandiyan pa naman si Dot, pwede siya. Kahit hindi pa masyado matured, no? Pwede na yung iba. Yan. Ang bautismo, ceremonious lang yan eh. Kasi sa panahon ng Hudyo, walang nagbabautismo na tao. Sarili na ilub nila. Saliksikin nyo yan, ha? Sarili nila ilulublob. Hindi yan yung isang beses. Araw-araw yun. So, walang masama ulitin eh. Yung kayo John the Baptist, inulit lang. Pero, tanda lang na tinanggap yung mensahe niya. Yung kaya pagdating kay Kristo, nagbautismo ulit. Tanda lang, tinanggap yung mensahe niya. Si Pablo, nagbautismo ulit. Pero, so, hindi masama maulit. Okay? Bakit po pinarusahan si Haring Nabucodonosor at ginawa po siyang parang hayop? Para gisingin siya na hindi siya ang hindi sa kamay niya. Binigay lang ng Diyos sa kanya yan. Oo, naghirap din siya, pero kung hindi pinahintulutan ng Diyos, hindi siya magiging imperyo.
So sinabi niya, ako may gawa nito, tapos binaliw siya ng Diyos. Nung nagising siya sa pagkabaliw, na-recognize niya na, o nga, may Diyos ang nagbigay sa akin. So, pwedeng mangyari yan sa Antikristo, mababaliw yan. Ngayon sa atin, pag nagbo-brute beast tayo, di ba, nagbo-brute beast tayo madalas. O yan, para tayong si Nabucodonosor. Pinapita rin yung ano natin, kahinaan natin. Okay? So, dating mensahe yan, no? Okay, salamat. Ano daw po natin masasabi na martyrs tayo sa panahon natin ngayon? Ang ibig sabihin ng martyr ay witness. So, hindi ka agad na pinako o pinarusahan o inusig. Mag-witness ka muna. Gustuwang-tuwa si Taning sa'yo, hindi ka nag-witness. Okay? Mag-witness ka na sa ibang tao. Ang lagi nating pag-usapan sa kaibigan natin, puro mga pag-aaral, kung na yung pag-aaral, mga kasiyahan sa lupa. Mag-witness na tayo kasi kailangan alarmado tayo. Alarmado tayo para sa kanila kung mahal natin sila. Nagbulag-bulagan tayo kasi wala tayong arma. Pero nasa atin pala yung mensahe. Para martyr ka, mag-witness ka. Hindi na napatay ka, naparusahan ka, na-torture ka. Yan ang alam natin sa martyr. Pero original meaning na martyr, nag-witness ka muna. Kung di ka mag-witness, tuwa si Taning sa'yo. Yan ang gusto kong Kristiyano. Social lang pagpunta sa church. So, ang original purpose ng fellowship, hindi ka lang makikinig, mag-share ka. Kaya may big time Meron pang testimony portion. Meron pang panggawi, malaki yung oras nyo. So, ihabol nyo na makatanong lahat. Check nyo yung subscribe post. Then, balikan nyo yung LCM seminar na kompletuhin yung comment. Okay? So, dapat pina-follow up ni Stanley everyday yung mga hindi pa nag-kompletong comment. O ngayon, follow up, paano siya? Sa second 5 minutes. Tumikit na po tayong lahat. Yes, Lord, magandang gabi po, Lord. Kami po rin nagpupuri, Lord, na nagkatipon po kami, Lord, at naka-join po kami, Lord, ngayon sa Sabado Tanungan, Lord. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tanong, Lord, na itanong, Lord. Ganun din po, Lord, sa mga kasagutan, Lord, sa bawat tanong at kasagutan po, Lord, na po ay na-take note po ito at naisa po sa puto ng bawat isa, Lord. Kaya po siyang mag-bless sa bawat tanong, Lord. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Lord, at blessing, Lord, sa simpleng pagtatanong lang po nila, Lord. Sa bawat isa po na nandito sa room, Lord, na nakikinig, Lord, napinpuin niyo po yung puso ni Lord at tulungan niyo po, Lord, na may isa puso din po, Lord, yung Lord, lalo na po, Lord, yung mga katanungan at kasagutan, Lord. Sa wala naman po ngayon, Lord, at hindi po nakatanong, na po, Lord, sunod pong pagkakataon, Lord, is makasali na po sila, Lord, at makapagtanong po sila, Lord. Puin niyo po sila, Lord, para po mabalik po sila, Lord, at mas makagawa din po sila, Lord, kahit simpleng tanong, Lord. Kaya po siya mag-ingat sa amin sa paaraw-araw, hindi po, Lord, sa gagawin, Lord, na workshop, Lord, po ang mag-lead. In Jesus' name we pray, Amen.